Itong videong ito nila kabayan ay parang nasa isang liga itong sila kabayan at nagkakasayahan nga. Siyempre meron mga audience na mga ibang lahi katulad ng mga Pakistani at Indiano. At makikita nga natin dito sa video na si kabayan ay sayang-saya sa kanyang ginagawa. Andiyan sila. Ayun, no? Mamaya. Sa mga player yan. Mamaya yan. Meron yan. Oh, number 3. Ayun, no? Ang sarap ng sayaw ni kabayan. Tapos gusto nyo respeto. Oh, shit! Ay nako. Wala namang masama sa ginagawa nyong ganyan, pero kung napapaligiran kayo ng mga ganitong klaseng nanonood, alam nyo naman sa ayot sa hindi nyo gustuhin malisyoso yung mga nanonood sa inyo. At kayo mga Pilipina na nandyan sa ibang bansa, lalo na sa Middle East, ay wag kayong masyadong nagsasayaw ng ganyan sa harap nila Uncle. At nako, talaga namang tuwan-tuwa yung mga yan. For sure nakabidyo na yung mga yan. Bago matulog yung mga yan, pinagpapatasyahan na kayo. Kaya naman mga kabayan, kung gusto nating respetuhin tayo, wag tayong gumiling-giling ng ganito sa harapan ng mga kalalakihan, lalong-lalo na dyan sa Middle East. Medyo maiksi nga lang itong video ni kabayan, pero kitang-kita nga sa mata ng mga audience na talaga namang kumikislap-kislap at naglalaro ang kanilang mga isipan habang gumigiling nga itong si kabayan. Gusto nyo pa ba ng isa? Panoorin natin ulit itong sample ni kabayan. Tol. Andiyan sila. Galing ni kabayan, oh. Mamaya. Sa mga player yan. Mamaya yan. Meron yan. Oh, number 3. Ay naka mga kabayan, maghulos dili kayo. Samantalang, ito namang isang nangyari sa isa nating kababayan. Sabi ng uploader ng videong ito, ay lumayas nga raw ito sa kanyang amo na parang nawawala sa sarili. At dahil nga magkapit-bahay lang sila ng uploader nitong kabayan natin na parang nasisiraan ng bait, nakapasok nga raw ito sa kanilang bahay dahil hindi naman nakalock yung pintuan. Ang problema rito ay hindi nga ito makausap ng maayos. At tinatanong nga raw ng kasama niya kung ano ang problema nito. Kaso itong si kabayan ay paiyak-iyak lamang habang nakahiga sa sahig. So ang sabi ng amo nito ay flight na nga raw niya ng 7. Siguro tinutukoy niya ngayong July. At 11 years na nga rin daw ito sa kanyang amo. At ang nangyari nga dito ay parang nakita nilang 3 araw na nga raw itong nawawala sa kanyang sarili. At ang kwento naman ng anak ng amo nitong si kabayan na naglulupasay sa sahig ay mayroon nga raw itong boyfriend. At iniwanan siya nito. Panoorin muna natin ang drama nitong si kabayan. Yeah. Start like this? Yes. Maybe she have too much problem. I don't know. Why she's like that? Hey, Joy! Hey, Joy! Hey, Joy! Magsalita ka, te. Paano ka matutulungan kung di ka magsasalita? Te. Te, may mga anak ka pa. May pamilya ka sa Pinas. Isa lang daw anak niyo. Isa lang anak niyo. Ay, iba na. Ay! Ay! Lala! Grabe nga itong nangyaring ito kay kabayan. Nakakaawa nga dahil isipin nyo na lang na 11 years nga itong binuhos ang kanyang buong buhay sa ibang bansa, tapos sa isang iglap nga ay nasira lang ang katinuan dahil sa isang lalaki. What? So sa mga kapwa natin na OFW, sumakinig kayong mabuti at gisingin nyo ang inyong mga sarili. At ito nga ay isa sa mga pinakamasaklap na katotohanan na dapat nating itatak sa ating mga utak. Perfect. Huwag na huwag kayong magpapakabobo pagdating sa pag-ibig, lalo na pagdating sa pera. So ikaw nga na nagpapakahirap, iba ang nakikinabang. Ikaw ang nakikipagsapalaran sa abroad,
tinitiis mo ang homesick at pagod, tapos ang perang pinagpuyatan mo, ipapadala mo lamang sa boyfriend mo na petiks lang sa Pilipinas. Noong naubos ka, so yan, iniwanan ka. Kung mag-iwan ka para sa sarili mo, hindi masamang magmahal, pero huwag mong ibigay ang buong buhay at buong kaperahan mo. So ang lalaki pwedeng maglaho na parang bula kapag wala ka nang maibigay. Mas mabuti nga sana kung sa pamilya mo na lang ito mapunta, sa magulang man or anak, or sana naipon para naman pagdating ng retirement ay may makukuha or may madudukot. Kahit papaano, may patutunguhan ang pinagtrabahuan mong 11 years. Perfect. So sana nga ay magsilbi itong malaking babala, lalo na sa ating lahat. So wag nating ubusin ang ating sarili sa taong hindi naman tayo kayang panagutan sa bandang huli. So masakit man ang sinapit itong si Kabayan, pero wag maging tanga pagdating sa pag-ibig. At para hindi nga humantong sa ganyang klaseng sitwasyon ang ating kalagayan, lalong-lalo na sa ating mga kababayang OFW, lagi nating protektahan ang ating mental health. At yung pinaghirapan nating pera ay dapat ingatan natin, hindi lang para mapunta sa wala at ibigay natin sa mga taong sa bandang huli ay iiwanan lang naman tayo. So kaya naman mga kababayan, mag-isip-isip at lagi nating isaisip na ang ating priority sa ating pagtatrabaho sa ibang bansa ay ang ating pamilya. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kitang mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.